Ay salamat. Thank you sa Bangko Sentral ng Pilipinas at sa Anti-Money Laundering Council sa magandang ugnayan nito kay Secretary Dizon ng Department of Public Works and Highway. Alam niyo kung bakit? 2 days ago, hinold na po sa mga bangko ang pera at asset ng 135 bank account ng mga opisyales, dating opisyal at mga opisyalis ng DPWH at saka mga kontraktor. Pag sinabi pong hinold, prose na yan. Hindi na pwedeng galawin. Kasi ang nag-utos na at nag-order sa lahat ng mga bangko na merong mga identify na mga bank account na mga sangkot sa graft in corruption sa flood control, scam, ay wala na magagawa pag Bangko Sentral na nag-utos at ang Anti-Money Laundering Council. Yan ang sinasabi ko last week pa, nakaraan pa. Nabagalan ako sa AMLA, pero ngayon po bigla silang bumilis dahil Central Bank na ang gumilaw. Para po sa inyong kalaman, pag Central Bank ang nagsabi sa kahit anong bangko na i-hold, i-monitor, pigilan, i-frozen ang lahat ng account na kaduda-duda, automatic po yan. Dahil dyan kaya binabati kong congratulations dahil po yung ugnayan between Secretary Dizon ng DPWS at AMLA at Bangko Sentral. Yan ang utos ng Pangulo. Kasama yan sa galaw ng national government. Isa po ito sa pagpapatunay na lahat ng ahensya ng gobyerno ay gumagalaw na, kumikilos na. Alam niyo kung bakit? Kasi ramdam na nila, nakakita nila, galit na ang mamamayang Pilipino. Hindi po gumagalaw o hindi gumalaw ang Office of the President, Bangko Sentral ng Pilipinas at saka AMLA dahil sa gawa ng mga anti-Marcos. Hindi po yun. Wala po yun. Ang kinilala, nirespeto at pinapangalagaan ng Office of the President ay yung galit ng mamamayang Pilipinong lehitimo na walang political agenda. Kung hindi naghahanap lang ng katarungan at katotohanan sa kanilang pera. Yun po yun. Walang political pressure kay Pangulong Marcos. Walang political pressure sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ginawa nila ang trabaho bilang suporta sa Pangulo under dalo yung mga batas na umiiral kasi yung Anti-Money Laundering Law, Anti-Money Laundering Council, ang mga nasa mga opisyalis po dyan ay Bangko Sentral din ng Pilipinas. Yun po yung magandang development. At hindi lang yan, may mga susunod pa. May mga susunod po na mga ipoprosen, i-hold na mga bank account. Ongoing po yung monitoring. Ongoing po yung mga pagmamonitor sa mga bangko, ano ang mga asset ng kontraktor at DPWS. Yun pong mga politiko, kasama yan sa susunod na mga hakbang. Hindi po kasi ganun kadali. Kailangan mamonitor muna. Pag na-monitor at na-identify, yun ang ipoprocess. Yun ang i-hold. At yun na ang galaw ngayon ng Office of the President, Bangko Sentral ng Pilipinas, AMLA at DPWH. Lahat naman yan Office of the President. Yan ang magandang pagkakataon. Nagkakabunga yung ating sinasabi, hindi ko naman pagbubuhat ng sariling bangko. Yan din ang sinabi ko nun. Bilisan ng AMLA at ng mga kinakulan dahil maraming gumagalaw. Dami. Naglilipat na sila ng asset, naglilipat na sila ng cash ng kanilang mga pera sa mga pangalan ng dami lang at mga company. So alam ng Central Bank yan at ng AMLA kaya inagapan. At least meron na ho kaagad pero marami pang susunod. Yan ang legal na paraan para mabawi. Kasi ang purpose ng pag-hold ng pera, pag napatunayan, babawiin yan ng gobyerno. Merong authority, merong legal na kapangyarihan ng gobyernong bawiin ang pera ng mamamayan. Dahil pag hindi nabawi yan at hindi gumalaw ng gobyerno, ang taong bayan ay magagalit sa gobyerno. At kaya ho, inagapan yan. Ramdam na po ng Office of the President ang galit ng mamamayang Pilipinong lehitimo na may-ari ng pera. Walang politika. Kaya yung nagsasabing
na pressure ng anti-Marcos group, DDS, kung sino-sino. No, hindi ho totoo yan. Kakaunti sila. Hindi magpapapressure ang Pangulo sa mga anti-Marcos. Ang pinapangalagaan ng Pangulong Marcos at ng mga opisyalis ng gobyerno ay ang taong bayang walang political agenda. Kung hindi, hanapin lang at tanungin bakit nawala ang pera nila, bakit inabuso ang pera nila, at papanagutin ang lahat ng may kinalaman. Yun ang ginagawa ng administrasyon. Hindi po ako spokesman ng gobyerno, pero dahil nga ho tayo naman ay merong access, meron naman tayong nakakausap ng mga malalapit sa Pangulo, mga opisyalis ng gobyerno, hindi ko lang ho pwede sabihin yan. Kasi yung privacy, pinapangalagaan ko. Kung anong impormasyong nakukuha ko sa kanila, itinatawag sa akin, ipinibigay sa akin ang lahat ng impormasyon. Pag na-double check ko, na-counter ko na totoo, yan ang ginagamit natin. Kaya magtiwala kayo. Hindi natin iiwan si Pangulong Marcos. Tama itong kanyang gawa. Siya lang ang Pangulo ng Pilipinas na umamin at nag-expose ng katiwalian o korupsyon. Yung mga nakaraang presidente at nakaraang gobyerno, walang umaamin. Ang tingin ko nga, pinagtakpan pa. Itong korupsyon hindi lang ngayon nangyari. Dekada na ito. Matagal na po ang korupsyon sa ating bansa. Walang nag-expose na presidente. Si Marcos lang, Pangulong Marcos lang ang gumawa nito. Di ba? Kaya panalo pa rin kahit paano. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Itong aking mga channel ay patuloy na maninindigan. Susuportahan natin ang tama, ang mali. Lalaglag natin. Pag mali, pag tama, tama. Pag mali, mali. So sa ngayon, nakikita ko yung ginagawa ng Pangulo, tama. Dahil ayaw niyang pagtakpan. Yung mga iba ang paniniwala, bahala kayo. Akala nyo, itong nangyayaring ito, nagpipiesta yung mga anti-Marcos, akala nila mananalo sila. Hindi. Hindi kayo ang makikinabang dito. Mamamayang Pilipino ang makikinabang sa labang ito. Hindi politikong mayroong interest na personal. Hindi politiko at kung sino man dyan na may mga plano para mag-take over sa gobyerno. Hindi kayo makikinabang dito. Sa eleksyon sa 2028, yun ang hintayin natin. Pero ngayon, mag-take advantage kayo dahil may mga ganitong usapin, hindi magtatagumpay yan. Kasi ang katotohanan ang dapat ay lumabas, hindi ang interest ng iilan lamang. Ayan, okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Yung masalimuot sa Senado, kung sa Senado, sana maibsa na yan. Nandiyan na si Soto at si Lacson, sige, abangan lang natin. Total, may bagong liderato, medyo ang dating lang ay parang nagkakapersonalan, dala ng emosyon at kung ano. Dahil yung mga oposisyon senador ay masyadong agresibong nanggigigil na wala sa lugar, ang gigil. Hindi ko alam kung meron silang pinagtatakpan, hindi ko alam kung baka sila nanggigigil. Pati yung interview sa media, pinakikialaman nila, ayawan ko ba. Ang babaw na ho kasi ng usapan niya, kaya kuminsan parang ayaw ko na rin talakayan ng kailang ginagawa. Hindi pang senador, hindi pang senado ang kailang pinagagawa. Hindi sa lahat ng oras. Hindi ko nilalahat. Meron lang kung pangilan-ilan. Masyadong mababaw.